Mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may SM Light Residences sa may sa Barangay Layo, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may mahina signal lang mahina signal po. Yan, National Bookstore, Rockwell, Poblacion, Makati. Okay, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at tanging ang daanan lamang. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, pick up po, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talaga yan habang tayo ay papunta doon yan. Actually, andito na tayo. Diyan lang banda rin ng konti. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita po. In 90 meters, turn right. Sinabi niya ito Tolosa sa karapatan ng depensa na gawin ito. Pero kung siyasaan may ang posisyon na malakas ang mga ilatag nilang minsan sa mga depensa ay sa Tolosa na pagkatapos na ang pagsalang niya Manilo, maaaring sanang na ang sunod nilang ataksi na si NBI Regional Director Eric Lotong. Pero depende pa rin sa takbo na pag-iinit ngayong araw kung In 80 meters, merge left. Ako si Medalya Maris President, ito na radyo, Isidahuti, Balitang Totoo. The Vice President on trial. Ito ang super balita sa Tagalog. Nationwide. Hindi kuusad ang hirit ni Attorney Israelito Torion, Jimmy Bongo, at iba pa sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na hindi na-resolve ang issue sa pagiging presiding officer ni Senator Francis Cheese Escudero na humahigi kay Senate President Sherwin Gatchalian. Yan ang paniniwala ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law at professor ng Ateneo de Manila University. Ipinaliwanag ni Attorney Santa Maria na malinaw ang nakasaad sa taligang batas na kapag ang Pangulo ang usigin, Chief Justice ang dapat nasiwa o maging presiding officer. Pero kung mas mababang opisyal naman ang usigin, walang nakalagay sa taligang batas. Malinaw ang presidente, justice. At kung hindi presidente, walang nakalagay sapagkat nga ang ating konstitusyon rin sinasabi na ang Kongreso ay ang solo mayroong poder para gumawa ng kanilang mga sariling alikutunin. Kaya nga kanyo, Continue for 1 kilometer, then turn right onto Estrella Street. kaya yung absence of any delegation of authority ay talagang sinadya yung Sinabi rin ni Attorney Santa Maria na may kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng sariling patakaran. Constitution is very clear. Yung present, may absent. Yung pagka-absent ng isa, may isang batas plano. Sapagkat ang mga sumusunod na mga constitution na ang Kongreso ay has the sole power to promulgate its own law. At ang promulgate ng own law sila, kasama na ang naghihirap ng isang Senate President. Aminado din si Attorney Santa Maria na magkasalungat sila ng constitutional framer na si dating Justice Adolfo Escuda kaugnay sa usapin na 16 na boto ang kailangan para mag-impeach ang isang opisyal. Ito mo ang ating konstitusyon, lalong-lalo na sa parte ng legislasyon. Turn right onto Estrella Street. Pinagsahan sila, the senator shall, two-thirds of the senator, sa mga tratado. Senator, talaga, tinutuloy nila. Pero kung ang sabi nila, In 100 meters, turn right. bakit hindi nila ginawa kung sa senators lang? Kasi, basta sa impeachment court, pinagmamago ang kanilang trabaho. Ang nagiging magistrado sila,
pagkatapos nilang sumumpa. Yan po ang tinig ni Attorney Mel Santa Maria, dating Dean ng FEU Institute of Law at Professor ng Ateneo de Manila University. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. The Vice President on trial. Mahabang oras ng impeachment trial, lagi nang inaasahan para mapabilis ang paghaharap ng mga testigo at ebidensya. Bali sa kaming mga harap ng sita, Asahan ang tatagal ng maraming oras ang bawat araw ng pag-ibig ng Senate report kay Vice President Sara Duterte, kagaya ng nangyari kahapon na inabot ng halos 5 oras sa isang testigo pa lang ng prosecution. Piniliwanag ni Atty. Reginald Dongol, spokesperson ng Senate report, na si Los Gay at maaaring abutin ng alas 6 o alas 7 ng gabi ang hearing na nag-uumpisa ng alas 2 ng hapon dahil nais ng korte na maging strict at mabilis ang pagsusunod ng mga testimonya at ebidensya. Kapon isang testigo lang ang naihirapan maisalang sa direct examination ng prosecution at ngayong araw pa lang nagsasalang sa cross-examination ng pagtatanong ng mga legal team ng Vice President o ng legal team ng Vice President ang nasabing testigo. Hindi nasunod ang intensyon ng impeachment court na 1 day, 1 witness. Sinabi ni Atty. Dongol na gusto rin mang ipatupad dyan kung sa kailangan manaig ang pagnanais na makuha ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-iinis. Patay sa itinagal ng pag-iinis kahapon, hindi man ani matatagsa kung lalagpas pa sa 92 trial days o sa 8 buwan ang pag-iinis dahil depende pa rin ito sa mga maaaring mangyari sa impeachment trial. Samantala, itiniliwanag ni Atty. Dongol na parte ng pag-iinis ang nadinig kahapon at ang katerbang objection ng abogado ni Vice President Duterte nung naghaharap ng testigo at mga ebidensya ang prosecution. Karapatan niya ng depensa na magkaroon ng mga pagtutol at humingi ng ruling dito ng impeachment court. Ako si Parang Superado. Sa ulit, balitang ito. The Vice President on trial. House Prosecution Team, hinihintay na lamang ang desisyon ng Senate Impeachment Court sa hiling na sabina kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Rivera. Isa Vendang yung malipaso. Hinihintay pa ng House Prosecution Panel ang pagka ng Senate Impeachment Court ukol sa hiling na isabina si Atty. Zuleika Lopez at Chief of Staff ng Office of the Vice President at malapit na tauhan ni Vice President Sara Okay po, Duterte. pwede na rin. Ayon kay Atty. Ingat po, God bless po. Ang House Impeachment Legal Secretary at Counsel for the Prosecutors po. na kinukumpirma na may hiling sila na humarap si Lopez sa impeachment trial ito kaugnay ng Article 4 o yung aligasyong mapret, pero pending pa kanya ito at inaabangan na lamang ang unang konstitusyon ang pasya ng impeachment court. Nang matanong naman kung makadadagdag pa sa kilig kung haharap si Lopez sa impeachment trial, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega Tetes na siguro nakakapili at nostalgic dahil maaalala ang mga nangyari sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noon. Pakinggan natin ang tinig ni Congressman Paulo Ortega. In 30 meters, turn left, then in 40 meters, turn right. In 20 meters, turn right Kaya onto ng Rockwell media Drive. ni Congressman Paulo Ortega, matatandaan na si Lopez ay numarap noon sa hearing nga ng komite ng Kamara kaugnay ng issue ng confidential funds. Pero Ayan, nakontempt si Lopez at natitinil sa Maraming salamat po sa panonood at gagawan na po tayo ng ibang ating mga kontento. Paan po.